Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Ano? Kitang-kita ni Samantha na napamaang si Gaba na tila hindi naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sasama ako sa iyo. Pagbibigay din niya. Ipinagkasundo ako ni Papa kay Jericho at ayoko magpakasal sa kanya. Tumakas kayo sa mansyon? Hinila niya ito sa isang tabi at pinahinaan ang boses nito nang mapansin niyang napatingin sa kanila ang ibang naroon. Pinababantayan ako ni Papa sa mga bodyguard niya. Hindi nila pinapapasok sa mansyon si Juday. Anong gusto mong gawin ko? Aniyang nasa tinig ang frustration. Hindi solusyon ang pag-alis ng bahay. Anin ni Gaba. Pero tila hindi ito sigurado sa sinabi. Bumalik na lang kayo sa inyo, Masamanta. Hindi. Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso na akmang tatalikuran siya nito. Sasama ako sa iyo kung saan ka pupunta. Aba, Mr. Rodriguez, baka mapagbintangan pa ako na dinukot kita at mademanda pa ako ng kidnapping. Anitong malakas lang ng kaunti sa bulong. Halata ang inis nito sa tono nito. Pinalis nito ang kamay niya. Kung gusto mo maglayas, huwag mo ko itadamay. Pagkasabi nito ni Yon, ay mabilis na itong lumabas na tindahan at walang lingkod na sumakay sa bus sa biyaheng Santiago, Isabela. Hey, saglit lang! Tawag niya rito. Ngunit hindi na siya nito pinansin. Apat na pasahero ang nauna kay Samantha na pumanghik sa bus kasunod ni Gaba. Pasimple pa siyang sumingit sa matandang babae at sa tatlong kabataang sumusunod sa mga ito sa pag-alala niyang baka mapuno na ang mga upuan niya. Agad hinanap na mga mata niya si Gaba nang makapanghik siya sa bus. Nakita niya ito nakaupo sa hanay ng mga upuan sa kaliwa at bakante pa ang upuan sa tabi nito. Idinalangin niyang sana ay walang maupo sa tabi nito. Laking pasalamat niya nang lumampas ang apat na pasahero sa pwesto nito. Ngumiti siya na magtama ang mga mata nila ni Gaba. Nagpaswit siya kahit ayaw niyang gawin iyon dahil iniisip niyang kapag nagpakita siya ng kahinaan ay baka abusuhin naman siya nito. Pero kailangan niya ng tulong nito kaya kailangan niya makiusap. Nakakunot ang noo nito habang papalapit siya. Pero nakahinga siya ng maluwag nang tumayo ito para bigyan daan siya. Oh, thanks God. Bulalas ng isip niya at lumuwang ang ngiti. Ngunit agad ding napalis iyon na magsalita si Gaba at lumampas ang tingin nito sa kanya. Manang, dito ka nga ato gawin. Narinig niyang sabi ni Gaba. Pagtingin niya rito, ay narealize niyang ang matandang babae sa likuran niya ang kausap nito. Bago pa siya tuluyang makapag-react, ay kinuha na nito ang bag na matandang babae at inilapag sa bakanting upuan sa tabi nito. Hindi man niya naiintindihan ang sinabi nito, ay alam nitong doon nito pinapaupo ang babae. Agyamanak na ko nga, sabi na matandang babae. Nangaasar ang ngiti sa kanya ni Gaba nang tumayo ito para makapasok ang matandang babae. Kinakailangan din niyang magbigay daan, kaya napadikit siya sa binatang hindi man lang umurong ng kaunti pa. Tila sinadya nitong siksikin siya, kaya lalo siya nang galiiti rito. Excuse me naman oh, mataray na sabi niya, nang masagi pa siya nito na magbalik ito sa upuan niya. Pero sa halip na humingi ng paumanhin, ay umakto ito parang walang narinig at nakita. Ibinaling nito ang atensyon sa matandang babae. At magalang sumang-ayon ng hilingin ng huli na mapagpalit ng pwesto. Miss, anang nantinig mula sa likuran niya.
Paglingon niya, ay nakita niya ang isang teenager. Tila naiinip na ito. Saka lang niya na-realize na nakaharang siya sa daanan. Sorry, sabi niya. Bandang dulo na ang natitirang mga bakanting upuan niya. Kaya pinili na lang niyang umupo sa tabi ng matabang babae na nakapwesto sa likuran ng inuupuan ni Gaba. At least, malapit lang siya kay Gaba. Ni hindi man lang tumayo ang babae, kaya hirap na hirap siya makapasok. Nang makaupo na siya malapit sa bintana, ay para siyang naipit sa pagitan ng matigas na dingding ng bus at sa isang malambot na unan. Sinubukan namang umayos ng upo ang babae, pero halos okupahin na ng katawan nito ang kalahati ng inuupuan niya. Nahiya naman siyang ipakita na nahihirapan siya sa kanyang pwesto, kaya tiniis na lang niya kahit nasisiksik siya nito. Nakuha pa niyang ngumiti nang alokensiya nito ng kinakaing hamburger at french fries. Kasalanan ito ni Gabi, aniya sa isip habang pinagmamasdan ang bumbunan ng binata. Ngaling-ngaling pukpukin niya ito. Kung pinaupo na lang ba siya nito sa tabi nito, ay hindi sana siya nahihirapan. Humihingi siya ng tulong, pero mukhang wala malang itong interes na tulungan siya. So much for being a gentleman. Aniyang sa isip ay iniinsulto ito. Psst! Gab! Isiningit niya sa gilid ng upuan ang kamay niya at kinalabit ang binata upang kunin ang atensyon nito. Hindi siya pinansin nito sa una, pero nang kumakulitan marahil ito, napilitan itong lingunin siya. Ano ba Samantha? Bumaba ka na habang hindi pa umaalis ng bus. Hindi ka pwedeng sumama sa akin sa pupuntahan ko. Anitong pigil na lakasan ng boses sa pag-aalala na marahil nito na marinig sila ng ibang mga pasahero. Halata niya sa tinig nito ang pagkaasar. Hindi ako babalik sa amin kahit ano pang sabihin mo. Sasama ako sa iyo kasa ka pumunta. May pinalidad sa tinig niya. Ayoko madami sa kalokohan mo Samantha. Bahala ako ayaw mo bumaba. Pero tinitiyak ko sa iyo, wala kang aasahan sa akin. Sa inis niya, ay pinukpok niya ng kanyang palad ang sandalan nito. Nagmukhang ngiwi ang ngiti niya nang mapatingin sa kanya katabi niya. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang galit niya. Ibig niyang maiyak sa inis kay Gaba. Paano nito magagawang mapagmatigasan sa kanya? Wala pang lalaking kumukontra sa gusto niya. Lahat ay nais siyang paluguran, mapansin lang niya. Pero ang isang ito, isa ka lang hardinero. Ikaw ang susunod sa akin at hindi ako susunod sa iyo. Nanggigigil siya habang iniisip kung paano ito makukumbinsi. Dumaan ang konduktor na nagsimula magbilang ng mga pasahero. Pagbalik nito sa unahan, ay narinig niya sinabi nito sa driver na puno na ang bus. Kaya lalakad na sila. Hindi ka ba talaga bababa Samantha? Nakita ni Samantha ang refleksyon ng gwapong mukha ni Gaba sa salaming bintana ng bus. Sa lubong ang makakapal na kilay nito. Hindi siya sumagot. Sa halip ay isiniksik niya ang sarili sa upuan. Humalikip-kip siya upang ipakita rito na seryoso siya sa mga sinasabi. Kung pipilitin siya nitong bumaba ng bus, ay kakailanganin itong kaladkarin siya bababa roon. Tingnan lang niya kung magagawa nito iyon. Nang umarangkada na ang bus palabas ng terminal at walang ginawa si Gaba, ay nakahinga siya ng maluwag. Pero naisip uli niya ang problema. Paano niya matatakasan ang masaklap na kapalarang nakaamba sa kanya? Ano ba nagustuhan ng papa niya kay Jericho? Bukod sa anak ito ng may-ari ng isa sa mga airlines company sa bansa. 7:00 na ng gabi. Tiyak na wala pa sa bahay ang mama at papa niya. Kung sinunod ni Nati ang bili niya, na siguradong sinunod nito, ay tiyak na wala pa nakakaalam na nawawala siya hanggang sa mga oras na iyon. Naalala niya sa Judaya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng bag niya at inon niyon. Sunod-sunod na pumasok ang mga text message mula rito. Pero hindi na niya binasa ang mga iyon. Tinawagan niya ito. Wala ako sa mansyon. Natakasan ko sila.
Sabi niyang malakas lang ng kaunti sa bulong. Don't go there, okay? Baka mahalata nila na wala ako. Ano? Are you crazy? Saan ka pumunta? Where are you? Tili ni Juday mula sa kabilang linya. Para nakikinig-nito na niya na paroot pa rito sa loob ng condo unit nito. Bakit bigla ka nalang desisyon nang hindi mo man lang ako kinukonsulta? Nagpuntak sana rito para napag-usapan natin. Don't worry about me. I'm in. Sinulyapan niya si Gaba sa kinuupuan nito. In good hands. Lalayo muna ako para mataranta sila. At huwag na ako ipapakasal kay Jericho na iyon. Where exactly are you going? Hindi ko maaaring sabihin sa'yo. Bumuntong hininga siya. Mas mabuti nang hindi mo alam para wala kang masabi. Kahit tutukan ka pa nila ng barila. Hahayaan mong gawin nila iyon sa akin ha? Nasa ka ba talaga? I'm your best friend. Pero hindi ko pwedeng malaman ha? Malayo ang pupuntahan ko. Iyon lang masasabi ko sa iyo ngayon, Judaya. I'll let you know when I get there, okay? Sa ngayon, wala kang pagsasabihan na tumawag ako at nagkausap tayo. Do you understand me? Hindi mo man lang naisip na mag-aalala ako. Paano ang Samantha? Sino papatakbo na yun? Alam ko hindi mo yung pababayaan habang wala ako. Kaya mo yung patakbohin mag-isa. You know that. I have so much faith in you. Napakalaki responsibilidad nun, Samantha. Please, tell me where you going. Sino kasama mo? I'm traveling alone. Umismid siya sa direksyon ni Gaba. Alam niyang nag-uulinig ito. Sige na, don't worry about me. Tatawagin na lang kita mamaya. Samantha, please wait! Tinapusan niya ang tawag at ibinalik ang cellphone sa bulsa ng bag niya. Nasa tapat sila ng SM North na magsimula mag-ticket ang konduktor. Kailangan ay marinig niya kung saan bababa si Gaba para iyon din ang sasabihin niya. Nang tumapat ang konduktor sa pwesto ni Gaba, ay hinintay niya magsalita ito. Narinig niyang sinabi ng matandang babae katabi nito na sa kordon bababa ang una. Santiago City naman ang sinabi ni Gaba na bababaan nito. Santiago City, sabi niya sa konduktor nang siya naman tanongin nito. Sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ni Gaba. Pero hindi malang ito nagpakita ng reaksyon sa sinabi niya. Kinuha niya ang ticket at inabot sa konduktor. Tiningnan niya iyon pero wala siyang ideya kung paano iyon babasahin. Buong buhay niya ay ngayon lang siya nakakita ng bus ticket. Itinabi na lang muna niya iyon sa bulsa ng bag niya at ibinalik sa labas ng bintana ang paningin. Pagkatapos mag-ticket ng konduktor sa lahat ng mga pasahero, ay nagsimula na naman itong maningil ng pamasahe. Pagdating uli nito sa pwesto niya, ay saka pa lang niya kinuha sa bag ang wallet niya. How much? Tanong niya sa konduktor habang sinusuklaan nito ang babaeng katabi niya. 400 miss. Sagot nito sa seryosong tono. Binuksan niya ang wallet niya para kumuha ng pera. Ngunit nadismaya siya nang makitang 220 pesos lang ang cash niya. Bukod doon, ay pulos ATM cards at credit cards ang laman niyon. Napalunok siya nang hingin ng konduktor ang kanyang pamasahe. Mukhang mainit pa naman ang ulo nito. Agad siya nag-isip ng idadahilan para magkaroon siya ng pagkakataon kausapin si Gaba. Mamang konduktor, pwede bang balikan mo na lang ako? Hindi ko alam kung saan ko nailagay ang pera ko eh. Kulang itong nasa wallet ko eh. Naisama ko yata sa mga damit ko. Sabi niya. Walang sinabi ang konduktor. Pero nang ibalik na nito sa ibang pasahero ang atensyon, ay alam niyang pinagbigyan nito ang pakiusap niya. Hinintay muna niya makalayo ito ng kaunti bago niya kinalabit si Gaba. Ano ba yun? Naasar na tanong ni Gab nang sumilip sa kanya sa gilid ng upuan. Kulang kasi ang pamasahe ko eh. Tumatanggap pa sila ng credit card? Tanong niya, kahit may palagay siyang hindi. Eksakto lang ang pamasahe ko, Samantha. Ang lakas ng loob mong maglayas, wala ka naman palang pera. Excuse me, marami akong pera no? Tumayo siya at binulalat sa harap ng mukha nito ang wallet niya upang ipakita rito mga ATM card at credit card
Nasa 6 na piraso. Hindi lang ako makapag-withdraw. Kasalanan ko bang hindi ko kailangan magdala ng cash all the time? Ngayon lang naman ako sumakay sa public transport, no? Iyan ang hirap sa inyong mayayaman eh. Pumalatak ito. Bahala ka mapag-usap sa konduktor. Wala ako ibibigay sa'yo. Hindi ako nanghihingi. Hinila niya ang isang manggas ng polo shirt nito. Nang gagaliiti siya habang inaaway ito ng pabulong. Pautangin mo muna ako ng 200. Babayadan agad kita. Pagbaba natin mag-withdraw agad ako. Aba, Ma'am Samantha. Ikaw na may kailangan. Ikaw pa yata ang matapang. Sinabi ko na sa'yo kanina bumaba ka na eh. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo, isang lang mo sa konduktor yung mga ATM mo. Ano? Ang sama naman ng ugali mo. Hinampas niya ang kinasasandalan nito. Naiiyak na siya sa inis. Pero natigilan siya nang maisip na natural lang na masungit ito sa kanya. Dahil siya ang dahilan kung bakit ito natanggal sa trabaho. Napabuntong hininga siya. Paano na ngayon to? Na magbalik ang konduktor para kunin ang pamasahe niya, ay sinabi na ni Rito ang totoo. Nakiusap siya rito na hahanap siya ng ATM machine sa lugar kung saan mag-i-stop over ang bus para mag-withdraw. Na kung maaari ay kunan muna ito ang 200 bilang paunang bayad niya. Nainis ang konduktor. Bago naglintan niyang hindi pwede ang ganong style. Bakit daw siya bumabiyahe na wala siyang pera? O baka raw sinadya lang niya iyon para makalibre. Sa isang pakiusap niya, ay napakarami nitong sinabi kaya napikon siya. Excuse me, hindi mo kilala kung sino ang kausap mo? Mataray na sabi niya, pagtayo niya mula sa kinaupuan. Huwag mo akong pagbibintangan ha. Kaya kong bayaran lahat ng pamasahe ng mga pasahero ninyo. Ikaw pa ang mataray. Ipinapaliwanag ko lang naman sa'yo na hindi pwedeng hindi magbayad ng buo. Hoy, hindi ganoon sinasabi mo kanina. Sabi niya at inalis sa sombrero sa kanyang ulo. Tumambad ng kulay mais na buhok niya at malinaw na nakita ng lahat ang magandang mukha niya. Ilang sandaling natulala ang konduktor. Magkano ba ang kulang ng pamasahe ni Miss Ganda? Ako na magbabayad. Sigaw ng isang lalaki nakaupo sa likuran. Miss, ililibre na kita. Sigaw naman ng isa pa. Bigla siyang nahiya sa nangyari. Dito ka na sa tabi ko, miss. Libre na kita. Sigaw ng matabang lalaki sa hiliran ng mga upuan sa dulo. Napakamot sa ulo ang konduktor. Tila biglang nalito ito kung kanino kukunin ang kulang sa pamasahe niya. Bago pa magkagulo ang mga lalaki sa loob ng bus, ay napansin niyang tumayo si Gaba at hinawakan ang braso niya. Maupo ka na. Ay nito sa nag-uutos na tono at sa lubong na mga kilay. Ako na ang babayad ng pamasahe niya, Brad. Kasama ko siya. Tumaas ang kilay ni Samantha nang marinig ang sinabi ni Gaba. Magdadalawang oras na tumatakbo ang bus at hindi alam ni Samantha kung nasa na sila. Nag-stop over ang bus sa isang restaurant kung saan huminto rin iba pang bus. Halos maghapon siyang hindi kumain kaya ngayon ay nakaramdam na siya ng gutom. Bumaba ang driver at konduktor na sinundan ng iba pang mga pasahero. Ang mga lalaki nag-alok kanina na bayaran ng pamasahe niya ay pawa nakangiti pagdaan sa tapet niya. Kulang na lang ay yayain siyang bumaba para kumain. Bumaba rin siya nang bumaba si Gaba. Sinundan niya ito hanggang sa pagpila nito sa counter. Umorder siya ng isang rice, ulam at isang bottled water. Humingi rin siya ng sabaw. Bit-bit ang tray na sumunod siya sa binata. Umupo siya sa isang silya sa harap ng mesa kung saan ito pumesto. Kumain sila na walang imikana. May mga humintong bus na biyahin ko bawa. Pwede ka pang sumakay pabalik kahit bayaran ko na ang pamasahe mo. Sabi nito kapag kuwan. Hindi ko alam kung anong darating ako sa bahay namin. Hindi ka pwede sumama roon. Huwag sana matigas ang ulo mo, Masamantha. Talaga bang hindi mo ko tutulungan? Ibig na niyang maiyak. Malaking gulo kapag nalaman ng mga magulang mo na sumama ka sa akin, Ma'am Samantha. Hindi mo ba naisip yun? I had no choice. Gusto ko lang naman lumayo ng ilang araw para ipakita sa kanila na hindi nila mapapasunod sa gusto nila.
Agad niyang pinahid ang mga luhang tumulos sa mga pisngi niya. Ikaw lang mahinga ko ng tulong. Hindi ka mapapahamak, promise ko yan sa'yo. Pero kung talagang ayaw mo akong tulungan, sige, okay lang. Casual na sabi niya. Kunwari ay wala siyang sama ng loob dito. Iginala niya ang tingin sa paligid. Sa iba na lang ako hingi ng tulong. Kunwari ay sabi niya. Hindi na niya inubos ang kinakain. Nakita mo naman kanina kung gaano karami nag-alok na magbayad ng pamasahe ko, di ba? Baka pwede akong tulungan ng isa sa kanila. Gusto mo ba talagang mapahamak? Nagtagay sa mga bagang nito. Agad nitong hinawakan ang kamay niya. Nakakman tatayo na siya para iwan ito roon. It's up to you. Tutulungan mo ba ako? O hayaan mo na lang ako mapahamak? Ang tigas talaga ng ulo mo. Anito, nasa tono ang frustration. Ganyan ba talaga kayo mayayaman? Kung anong maisip ninyo, yun ang gagawin nyo. Nandadamay ka pa na ibang tao eh. Tutulungan mo na ba ako? Tanong niyang nabuhay ng pag-asa. Muli siyang umupo. Hindi niya namalayang hawak-hawak niya ang kamay nito. Promise, I'll behave. Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. I just need some time. Kailangan ko rin na matutuluyan. Hanggat hindi ko napapayag si Papa na huwag ako ipakasal kay Jericho. Babayaran kita. Babayaran ko ang board at lodging ko sa pamilya mo. Please, tulungan mo lang ako. Ako nang bibili ng pagkain ko. Hindi ako magiging pabigat sa inyo. Babayaran ko lahat. Nakita ni nagdilim ang anyo nito. Kaya napahinto siya sa pagsalita. May nasabi ba akong masama? Nag-aalalang tanong niya rito. Hindi pera nagpapatakbo sa buhay ng mga tao sa lugar na pinanggalingan ko, Ma'am Samantha. Hindi kami mayaman sa pera. Pero maligaya kami sa simple pamumuhay. Pagkasabi niyon, ay hinila nito ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya. I'm sorry. Wala naman ako ibig sabihin dun eh. Nahihiyang pamanhin niya rito. Pumatlang ang sandaling katahimikan sa pagitan nila. Nagpaawa siya nang tumitig sigab sa mukha niya na para ba pinag-aaralan nito iyon eh. Kung mangangako kang pagtitiisan mo kung anong buhay na malaratan mo roon, sige, papayagan na kita sumama sa akin. Oh my gosh, thank you! Thankful na bulalas niya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya. I really need your help. Huwag ka muna magpasalamat. Baka bago pang isip ko. Anito, at tumayo na. Iniwan siya roon na parang hindi sila magkakilala. Napasimangot siya habang tinitingnan ito palabas ng restaurant. Suplado. Pero nagpapasalamat na rin siyang pumayag na itong tulungan siya. Masaya na siya roon. Mula sa kinauupuan sa Samantha sa loob ng bus, ay natatanaw niya si Gaba at ang matandang babaeng katabi nito na nakatayo sa labas ng restaurant. Nag-uusap ang dalawa. Paminsan-minsan napapasulyap ang mga ito sa kinaroroonan niya na para bang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Maya-maya pa ay nakita niyang inalalayan ni Gaba ang matandang babae. Pabalik sa bus na lumabas na rin sa restaurant ang konduktor at driver. Naunang pumangkik ang matandang babae. Hindi niya nakita sa likuran nito si Gaba. Ibinalik niya ang tingin sa labas ng bintana at hinanap ang binata pero hindi niya ito makita. Nag-aalala siya na baka tinakasan na siya nito. Naagaw na matandang babaeng katabi ni Gaba ang atensyon niya na kausapin siya nito. Nagtaka siya dahil nakikipagpalit ito sa kanya na upuan. Dito ka na, ading. Nakangiting sabi nito sa kanya. Buhat-buhatan nito ang baga. Kaya napilitan siyang tumayo mula sa kinauupuan. Dala ang mga gamit niya. Huwag na kayong mag-away ng boyfriend mo. Masama yung bumabiyahe ng may tampuhan. Sabi pa nito nang makiraan siya para magpalit sila ng pwesto. Boyfriend? Iyon ba sinabi ni Gab dito kanina? Na may relasyon sila? Habang nakaupo sa Samantha sa dating pwesto ng matandang babae, ay nag-iisip siya kung ano pang kasinungalingan ang mga sinabi ni Gab dito. Hindi niya ala kung maiinis
o malatawa sa maaaring pinagsasabi nito sa matanda. Absorb siya sa samot-saring isipan nang makita niyang pumakiksigab. Kasunod, ang babaeng katabi niya kanina sa upuan. May halong pagtataka sa ngiti ng babae na magtama ang mga tingin nila. Anong sinabi mo sa matanda? Sinabi mo bang girlfriend mo ako? Pabulong na tanong niya kay Gaba nang sa wakas ay umupo ito sa tabi niya. Ngumisi ito na ikinainis niya. Bakit? May reklamo ka? Ayaw niya sa tono nito na para bang nais itong panghawakan ng buhay niya. Wala ka bang naisip na ibang dahilan? Tumiima ang mga bagang nito. Sinabi ko iyon para pumayag si Manan magpalit kayo ng pwesto. Ngayon, pumayag na akong tulungan ka. Kargo na kita. Gusto mo bang protektahan kita o hindi? Gusto. Pero sana idinaid nito ang hintuturo sa mga labi niya. Shh! Mula ngayon, susunod ka sa kung anong sasabihin ko sa'yo. Iyon naman sinabi mo kanina, di ba? Tumango si Samantha habang nanatili nakatitig kay Gaba. Naggalapat pa rin ang daliri nito sa mga labi niya. Naamoy niya sa kamay nito ang maskulona. Napabuntong hininga siya. May kung ano sa amoy na iyon na nagpaamo sa kanya. Na para bang wala siyang maaaring isagot dito maliban sa oo. At lahat ng sasabihin nito ay walang pag-aanilangang sasang-ayunan niya. Natigilan si Gab sa kung anong dahilan na hindi niya matukoy. Binawi nito ang daliri na kalapat sa kanyang mga labi. Pero hindi nakaligtas sa matalas na niyang pakaramdam ang bagyang paghaplos nito roon na para bang nabighani ito. Huwag mo kong bigyan ng sakit ng ulo ha, anito. Pinagtakhan niya ang pabago-bagong mood nito. Pero hindi na lang niya iyon pinansin. Ang importante ay naroon ito para protektahan siya. Sapat na iyon upang mapanatag kahit sandali ang isip niya. Hindi nakayanan ni Samantha ang pagod at antok. Kaya paidlip-idlip siya sa biyahe. Kahit ayaw sana niyang mangyari iyon. Sa takot na baka paggising niya ay wala na si Gab sa tabi niya. Malamig ang hangin ibinubuga ng aircon at lalo pa iyong lumamig na umakyat na ang bus sa mataas na bulubundukin ng Santa Fe. Na ayon kay Gab ay bahagi ng lalawigan ng Nueva Ecija. Nakita nitong nilalamig siya. Kaya naghubad ito ng jacket at ipinasuot iyon sa kanya. Nagpasalamat siya rito. Muli siya nakaidlip ng mabawasan ng ginawa na nararamdaman niya. Nagising siya pagkalipas sa kalahating oras dahil sa pagpara ng ilang kabataang nakaupo sa hulihan. Naawa siya kay Gaba nang makita niyang halos mamuloktot ito habang tulog na nakapahilig na upuan. Ilang sandaling pinagmasdan niya ito habang payapang natutulog. May kung anong humaplos sa puso niya. Parang napaka-inosente nito. Tila hindi nito kayang manakit ng kapwa. At napakagwapo nito. Sa unang pagkakataon ay tumibok ang puso niya. Wala pang lalaki nakapukaw sa puso niya maliban kay Gab. Pinigil niya ang sarili na pagnanais na haplusin ang mukha nito. What is happening to me? Bulong niya. Hindi siya dapat magpabihag sa kakaibang karisma ni Gab. Hindi rin niya dapat bigyan ng ibang kahulugan ang pagmamalasakit nito. Napilitan lang itong tulungan siya dahil naawa ito sa kanya. Nang bahagya itong gumalaw, ay umunat siya at ibinalik sa unahan ng tingin. Ang akala niya ay magigising ito. Pero nang hindi ito magmulat ng mga mata, ay nagpasya siyang hubarin ang jacket na ipinahiram ito sa kanya at ikinumot ng kalahati niyon dito. Lumapit pa si Rito upang magkasya sila sa jacket. Naramdaman ni Samantha ang mainit na singaw na katawan ni Gab na magdaiti ang mga braso nila. Hindi na siya nag-alangan na humilig sa balikat nito. Hanggang sa makakuha siya ng komportableng pwesto. Ang malamig na paligid at ang tila pagduyan sa kanya tuwing liliko ang bus ay ang muling nagpauntok sa kanya. Naramdaman pa niya nang iunan siya ng binata sa matipunong dibdib nito at ikulong sa mga bisig nito. Lumipas ang mahabang oras.
Hindi alam ni Samantha kung gaano katagal siya nakatulog. Basta ang sumunod niyang namalayan ay nakahinto na ang bus at nagsisi pagbabaan na ang mga pasahero. Nagulat siya na mapagtanto nakasiksik siya sa dibdib ni Gaba. Na mag-angat ang siya ng mukha ay nakita niya nakatunghay ito sa kanya. Tinitingnan siya nito na para bang noon lang ito nakakita ng isang magandang babae. Nakaramdam siya na pagmalaki sa nakita rin siya ni Gaba sa paraang nais niya makita siya nito. Nandito na ba tayo? Tanong niya nang disimuladong lumayo rito at ayusin ang sarili. Sinuklay niya mga daliri ang buhok. Nang ibaling niya ang tingin sa labas ng bintana, ay nakita nun madilim pa sa labas. Tinignan niya ang oras suot niyang relo. 4:00 pala na madaling araw. Halos 8 oras na pala silang bumabiyahe, kaya ngalay na siya sa matagal na pagkakaupo. Nasa Santiago City pa lang tayo. 3 oras pa ang layo natin sa Mountain Province. Casual na sabi ni Gaba. Kinuha nito ang backpack sa overhead rack. Pagkatapos ay hiningi nito ang backpack niya. Kaya ko na to. Aniya, nang tangkayin pa rin itong kunin sa kamay niya ang Louis Vuitton. Nauna itong bumaba habang inilalayan siya. Lumabas sila ng bus terminal at pumara ito ng tricycle. Narinig niyang sinabi nito sa driver na ihatid sila sa paradahan ng biyahe papunta sa Paracelis bago siya pinasakay nito roon. Wala pang 5 minuto ay huminto ang tricycle sa tapat ng isang bakanting lote na ginawang terminal. Inabutan nilang nakaparada roon ang isang lumang minibus at 4 na pampasaherong jeep ng 2 sa mga iyon ay mas mataas kaysa sa karaniwan dahil sa malalaking gulong ng mga iyon. Marami na ang mga pasahero nakasakay sa minibus. Pinupuno na lamang iyon. Oy, Gab! Agawid ka na! Narinig niyang tanong ng maitim na lalaking nasa loob ng minibus. Nagmamadali itong bumba. At tila tuwang-tuwa na nakita nito ang binata. Nag-aapo ka di ay Manila. Nabayag ay di ka nakita. Kumusta? Ayos lang, Alfred. Ani na Gaba. Tinapik nito sa balikat ang lalaki. Ada pala'y bakante dyan ilugan nyo. Kumidan kamin. Uwen, adan lumagon kayon? Ngumiti si Alfred nang mapatingin sa kanya. Nobyam? Tumawa si Gaba bago may ibinulong na tila ikinagalak ng lalaki. Wala naman siya nakitang masama sa tono at mga kilos ng dalawa. Kaya ipinagkabit-balikat na lamang niya ang mga naririnig. Walang imik na sumunod siya kay Gaba na iginaya si nito packet sa minibus. Kababata raw ni Gaba si Alfred. Hanggang high school ay magkasama raw ang dalawa sa kalokohan. Wala pa raw naging seryosong relasyon si Gaba dahil napakapihikan nito pagdating sa babae. Naaliw siya sa mga kwento ni Gaba na umakyat ang isang maliit na babaeng may kalo na kambal na babaeng marahil ay mag-iisang taon gulang. Ang lulusob ng kambal kaya halatang hirap na hirap ang babae. At bukod sa kambal, ay 4 na batang lalaki pang magkasunod ang edad ang nakabuntot sa babae. Napapalatak siya dahil hindi maisip kung paano kinaya ng maliit na babae na ibiyahe ang 6 na anak nito. Nakita niyang natawa si Gaba nang mabasa marahil ang nasa isip niya. 3 na lang bakanting upuan. 2 sa tapat na kinuupa nila at ang isa ay nasa tabi nila ni Gaba. Kaya nakasiksik na lang ang babae sa upuan nila habang kalong nito ang kambal. Habang ang 2 pa sa 4 na batang lalaki ay kinandong ng nakababatang pang mga kapatid. Ang matandang babae sa likuran nila ay inaalok ang lata ng biskit para dun umupo ang pinakabata sa magkakapatid. Maya-maya pa ay umarangkada na ang minibus palabas ng terminal. Napabuntong hininga sa Samantha habang nasa kabaan sila ng highway. Dalangin niyang sana ay makapag-isip-isip ang papa niya habang wala siya sa mansyon. Sana ay ma-realize nitong mas mahalaga siya kaysa sa personal na koneksyon na gusto nitong i-establish sa pamilya ni Jericho.